computer. Ayan. Good. Share screen. Yan, okay. Okay. Guys, welcome to our webinar again. My name is Coach Lloyd. Yan, ako na naman ang facilitator nyo sa gabing ito. This is our day 2 of FB Ads targeting. No? So, sa first part ng webinar natin, napag-usapan natin yung fundamentals ng e-commerce. Diba? Yan na, si Bian. Papasok lang. Naintindihan nyo yung basics, no, ng online selling. Tapos, diba, nag-craft din kayo ng offer. Tapos yung mga creatives, pinag-usapan din natin yan. Now, we're moving on to the most critical dito sa Facebook marketing, which is reaching your right audiences. Diba? As you know, isa sa pinaka-effective talaga na paraan para ma-promote ninyo yung mga produkto ninyo through Facebook ads. No? So, ang dami-daming kailangan gawin talaga sa Facebook ads. Akala natin, sobrang mahirap siya, pero hindi naman ganun kahirap. Pero may mga ilang bagay kang kailangan maintindihan, and it can be challenging for some. No, lalo na kapag saan ba ako mag-umpisa? Anong next na gagawin ko, no? So in this session, pag-uusapan natin today kung medyo magda-dive into na tayo sa Ads Manager. Okay? So medyo ano na to ha, technical. So I want you to really dive yourself sa discussion natin at huwag kayong mahiyang magtanong. So, I'll be sharing some tips and best practices for optimizing your Facebook ads campaign. So, medyo pang matalinong usapan to. Kaya kapag hindi ka ganun katalino, naku po. Pero okay lang yan. Kaya nga ako nandito para ipaliwanag sa inyo. Ninisnisin natin ang mga bagay-bagay, di ba? So, huwag kayong matakot because I'm here. All right. So, diba napag-usapan na ginawa natin kahapon? Oops, yung Viber ko. Hold on. Yesterday, napag-usapan natin yung bumuo tayo ng business manager. Diba? Tapos, nag-set up tayo ng business settings ninyo. Diba? Kinonnect natin yung Facebook pages ninyo sa business account nyo. Tapos, nag-create kayo ng ad account. Naku, may papasok pa. Diba? Tapos, yung payment method, dapat doon lang sa business settings nyo ilalagay ha, wag sa billing. Yung business info, inayos nyo din. Diba? Nag-set up din tayo ng Ads Manager columns kasi babasahin nyo yung mga metrics doon sa columns na yon. Diba? So, yung mga key metrics sa Ads Manager. Now, pag-usapan naman natin yung Facebook Ads Mindsetting. Ano ba yung mga kailangan nyo maintindihan? Diba? Paulit-ulit ko sinasabi na hindi naman ganun kahirap pero hindi rin ganun kadali ang Facebook Ads. Kaya dapat maintindihan nyo to ang mga bagay-bagay na to. Una, okay? First is, hindi pala nakalagay dito sa white. Sige, wait lang ha. Sige, anuhin ko na lang. Ilalagay ko na lang na mano-mano. The first one is, do test out different formats. Anong ibig sabihin nun? Diba? Kapag kayo nag-run ng ads, hindi lang po pictures, hindi lang po video ang itetest ninyo. It could be multiple photos, may single photo, may photo video, madaming klase yan. So, kapag hindi nag-work yung isang creative ninyo, check niyo yung metrics ninyo, tapos pwede niyo siyang i-test sa ibang format. So, wag kayong mangangarap na isa lang ang format na gusto ko. Kaya ito lang kasi ang ayoko na ng ibang format. No. Sa Facebook ads, it's all about testing different formats. Okay? So, hindi pwedeng na titigil lang kayo sa isang format, yun na yun. No, it can't be. Kailangan nyong mag-test ng different formats. Pangalawa, na ima-mindset ko sa inyo. Hindi pa nakalagay dito. Sorry. Okay? Don't interrupt. Okay? Don't interrupt FB algorithm and settings. Ngayon, sabi ni Facebook, for some, ilang formats po meron ng FB ads meron. Madami. Mamaya, ma-discuss din naman natin yung genre. Ganito kasi yan. So, huwag kayong masyadong may mga kung ano-anong pinipindot sa Ads Manager. Kung ano lang yung tinuro ko, medyo mag-stick lang kayo doon. Baka mamaya galawin nyo pa pati bid control, lifetime spend, mga ganon, or kaya naman kung ano-ano pa, wag. Hanggat maaari, kung ano lang ituturo ko, medyo mag-stick na lang kayo doon. Okay? Unless,
sobrang master nyo na, and then go for it. I'm not gonna stop you, no? So you can try any format. You can try, you can interrupt FB algorithm. Pero yun nga lang sabi ko sa inyo, for now, try to follow muna the setup that I will tell you. Although I have to be honest, wala naman talagang standard as standard sa sa setting it up. It's more of understanding lang muna the basic. Okay? Maliwanag ba yon? Alright. So, number 3. Ayan na. Ito nga yung totoong totoo. Akala ko kasi dati, di ba, marami akong inattend na training. Sabi nila, ito na talaga. Ito na yung tamang pag-setup ng ads. Pero sa totoo lang, don't think of one way of doing things. Yan, totoo yan. Akala nyo, yung ituturo ko sa inyo, ito lang yung tamang setup. Sobrang daming setup, guys. Like literal. No, kapag umattend pa kayo sa iba't ibang FB Ads Guru, marami din silang setup na pwede nyo matutunan. You can try it out. No? So, walang isang way lang talaga na pag sinabi ko, ito lang yung way ha, ito lang yung gagawin ninyo, hindi naman sa ganun. Pero ang sabi ko nga lang, balik lang kayo sa basics. No? So, wag ha, kapag hindi nag-epekto sa inyo, ay hindi naman, yung sinuro ni Coach Lloyd, hindi naman effective, wala rin naman pala. Hindi ganun yun. So, kailangan, tuturo ko sa inyo yung basic kung paano siya paglaruan. Pero, kung paano siya lalaruin, nakadepende na sa inyo. Alright? Ganon yun. Okay. So, yon. Ito pa. Don't narrow down targeting options. Okay? Don't narrow down targeting options. Ako ay highly suggest na kapag kayo ay nag-run ng ads, hanggat maaari, 7 million lang ang pinakamaliit. So kapag ang isang audience mo nakamababa sa 7 million, kailangan mo mag-stack ng interest ng another pa. So kasi sa 7 million na yan, mga ilang din yan, madali lang maubos yan. Okay? So hanggat maaari, huwag kayo masyado mag-narrow down ng targeting options kasi may hirapan si Facebook. Pag nahirapan si Facebook, tataas ang cost per result nyo. Pag tumaas ang cost per result nyo, maaring mataas ang CTR ninyo, pero onti lang makakakita ng ads nyo. Gusto nyo ba yon? Siyempre, hindi. Alright? So, yon. Yan, ito naman. Sorry ha, kala ko kasi nandito na. Hindi lang tayo prepare. Ay! Okay. Ay, yeah. Oh, yan. Okay. Next is, do focus. Wait lang ha. Sabi niya, do focus on creatives, customer avatar, market angle, creatives, inspiration, ideas. Okay? Market angle, creatives, or inspiration ideas. Ano yun? Ano yan, Sir Lloyd? Ba't ganyan? May pag-ganyan-ganyan ka pa. Kasi guys, sabi ko nga, di ba, pinag-usapan natin sa ano bang module yung module 3? Catchy creatives, di ba? Kaya siya magiging catchy kasi yung creative na gagawin mo will resonate to your customer avatar. Tapos gagawa ka ng market angle. So kung paano gawin yun, mamaya ituturo ko sa inyo. So super easy lang niya kung paano gumawa ng market angle through ChatGPT. Okay? Perpetuaan. Yon! So far ha, nag-ano naman kayo? Next. Isa pang mind setting na gusto kong sabihin sa inyo sa pagrarun ng ads. Tanongin mo sa sarili mo kapag hindi mo nakukuha yung gusto mong sales. Okay. Are you testing enough? Okay? 'Di ba, tinuruan ko na kayo dun sa metrics. Ngayon, kapag hindi kayo nakakuha ng benta, isipin niyo mabuti, nakapag-test na ba ako ng enough? Okay? Nakagamit na ba ako ng ilang formats? No? Nakagamit na ba ako ng ibang way? Try ko kaya? No? So, you have to ask yourself if you are testing enough. Okay? Kasi madalas yan na parang, hala, walang benta. So, stop ko na to, pili na ako ng ibang items. Yung pala, hindi mo pala natetest sa ibang audience. Bigyan mo ng KPI yung sarili mo. O sige, magtetest ako ng 3 audience, magtetest ako ng 3 creatives. Kapag hindi ito nag-work dito, okay na ako. Eh, kung ginawa mo isang audience lang, isang creative lang, no. Of course, hindi mo pa natetest yan. So, you have to ask yourself, sige, magtetest ako ng 10 audience, 10 creatives for me to check kung mag-work ito. Bigyan mo ng KPI yung sarili mo. Okay? Next. Okay?
scroll stopping creatives. Katulad yan ng pinag-discuss natin, kailangan ang creatives nyo scroll stopping. Kung ang creatives nyo ay kinopya nyo lang din kung ano yung nakalagay sa marketing materials doon sa may what do you call that? Sa system natin, well, I think yun hindi mo nagigets yung point natin. Kasi nga, 'di ba, ang utos ko sa inyo, kailangan merong gagawa ng creatives ninyo. Kasi guys, sa Facebook literal, as in kung gusto niyo sumabay sa mga nasa e-com, kailangan niyo makipagsabayan sa creatives, lalo na kapag may competitor kayo. 'Di ba? Yung creatives na alam mong magugustuhan ng audience mo. Alright? So, yan yung mga Facebook ads mind setting na gusto kong sabihin sa inyo. Different format. Huwag nyo masyadong guluhin ng algorithm ni Facebook. Mamaya tanongin nyo, Sir, okay na po bang i-post to? Ngayon kasi pangit yung benta. Sir, okay na po ba kung ganyan? Diba? So, you have to be careful. Walang isang way sa Facebook ads. Diba? Huwag ka narrow down masyado. Kailangan medyo broad yan. 7 million and up. Do focus on creatives, customer avatar, market angle creatives, tapos inspiration idea. So later, anuhin natin yan. And then ask yourself if you're testing enough. Alright? Type 2, kung maliwanag naman po ang ating discussion. Type 2, guys, so that I can move forward. Thank you, June, John Ray, and Rio. Let's now dive into one of the kailangan ninyong maintindihan. I wanted to skip this kasi available naman to any places online. Pero this is something that you really have to be careful on. Kasi kapag hindi kayo careful dito, possible ma-restrict ang page nyo, possible ma-restrict ang ads nyo hanggang sa wala na kang matira sa business manager ninyo. Sayang. Kasi yung data, di ba? So, mag-open ako ng link. Let's discuss Facebook ads policy ng mabilisan. Okay. Nakikita nyo ba ang screen ko? Yan. So, advertising standards. May mga standards po yan na kailangan nyo maintindihan. So, ang common point of confusion, to help you build a compliant user-friendly ads experience, ito kasi yan, guys. No? Si Facebook, nag-aalala lang naman siya kung yung ginagawa mong creatives o yung experience sa customer mo, user-friendly. Baka mamaya sa creatives na ginagawa mo, nasaktan siya. Mga ganon, di ba? Or kaya na-discriminate sila. Hindi pwedeng ganon. So, tignan mo mabuti kung yung creatives na ginawa mo or yung video mo, something na user-friendly, tapos magkakaroon ng magandang experience yung, yung audiences mo. So, some of the common areas ng confusion, personal attributes, di ba? Baka mamaya, masyado mong pina-flaunt yung mga attributes ng isang tao. Pampakinis to kasi ikaw madumi ang balat mo. Mga ganun ba naman ang mga salitaan? So, you have to be careful on that. Sexually suggestive content, di ba? So, mga bawal din yan. Yung mga, kahit sabi mo mga bikini-bikini, kung nagpakita ka naman ng balat ng babae, tapos madaming napi-feel bad kasi pangit ang balat nila. May mga yan, pwede maging effect din yan. Di ba? Meta brand usage in ads. So bawal na bawal 'yan. Nagagamit ka ng mga Facebook terms or Facebook logo sa creatives mo unless you're offering Facebook ads or what. Di ba? So may mga restriction din to sa mga business assets. Unang pag-usapan natin would be, tingnan mo, ang advertising policy principle nila, gusto lang nila protektahan yung mga tao from unsafe and discriminatory practices. Kaya yung mga gagawin ninyo, tandaan yung mabuti, kailangan hindi makakaramdam ng discrimination ang mga tao. Okay? So be careful on that. Gusto lang naman protektahan ng advertising policy yung, sa mga fraud or scam. Diba? Tapos gusto lang nila mag-promote ng positive user experience. Napaka-arte. No? So, technically, yun lang naman kapag yung creative nyo, tanong nyo sa sarili nyo, baka mamaya hindi nga maganda yung user experience yan, sa creatives pa lang. Pero hindi lang sa creatives pati yan sa mga postings, pati yan sa messaging ninyo sa chat, okay? And then promote transparency. Kasi, kaya dun sa ads manager, sa ads library, yung pinag-check natin ng competition, di ba? May transparency, yung nakikita natin yung competitors natin. So, enforcement of their policy, ito, may ad review process, okay? So kapag nag-run kayo ng ads, napansin nyo may in-review,
Diba? So may mga tinitignan sila dyan. Ang una, sabi niya landing page. O yun yung page nyo. Or kaya yun yung parang website or yung mga one-page checkout. Yan yun. Sine-check din niya yung ad mo. Ayan. So, outcome of the review of ads. No? Usually, sa pag-review naman ng ads, ang kailangan nyo lang tandaan dito, page user and accounts. Ang kailangan nyo lang tandaan dyan, guys, for example, sa video. Sa video naman, first 10 seconds ang mahalaga dyan. May kaibigan akong taga Facebook, sa call center, tapos Facebook yung hawak nila, sila yung nag-review. Ang tinitingnan lang daw nila ay first 10 seconds. So you really have to be careful sa first 10 seconds mo. Okay? So after 10 seconds, 10 seconds pa 30 seconds? I can't remember. Pero isipin nyo na lang 10 seconds. After 10 seconds, kung medyo may konting ano na, okay na. Kasi ganun lang ang reviewing nila sa first 10 seconds. Okay? Sample pa tayo ng mga community standards. Ito yung mga unacceptable content. Bawal daw yung mga illegal na produkto. Yung mga may misinformation. Nakala mo, papayat ka nito o gaganda ka nito. Bawal yung mga ganyan. Vaccine discouragement. Discriminatory practices. Bawal yan. Inflammatory content or ads must not contain claims that a person or group of people are threat to the physical safety, health, or survival of others on the basis race, ethnicity. O yan, bawal daw yung mga ganyan. Militarized social movement. Bawal yan, okay? Deceptive content. Ang mga unacceptable business practices. Ads must not promote, offer using deceptive or misleading practices, including those meant to scam people out of money or personal information. Bawal yan. Cheating and deceitful practices. Nako, yung mga kunyari may product para hindi ka mahuli ng mister mo sa panloloko mo, mga ganun, bawal yan. Gusto niyo yan? Diba? Unrealistic outcome. Diba? Baka mamaya yung napili mo talagang hindi namang totoo na ikaw ay yayaman. Diba? Pag ikaw ay sumali sa bilis benta, ikaw ay yayaman. Bawal yung mga ganon. Diba? Hindi totoo yan. No? Kumbaga, nakadepende kung ang ino-offer mo is something for hard work, ganyan, pwede. Pero yung pamabilis na pera, hindi pwede yon. Circumventing system. Tignan mo. Ads must not use tactics that are intended to circumvent our ad review process. Ayan na. Okay. Ang ibig sabihin nito, for example, ganito. Paano ko ba explain? Sample. Yung page mo, yung FB page mo, na-restrict. Yung kung ano yung niran mo na ads, na-restrict yon. Pero, yung same creative na yun, niran mo sa ibang page. That's circumventing system. Ano na nga namin nireview na namin in-out na namin. Pinost mo pa sa ibang page. No, yung sabong method na gagawin natin, it has to be different page, same offer, pero kailangan magkaiba ng creatives. Diba? So, ganun yun. Okay? Prohibited financial products and services. Baka mamaya yung mga Bitcoin, kung ano-ano pang mga hindi naman angkop ng e-ads. May mga casino-casino pa. Naku, bawal yung mga ganyan. Spyware, malware, and non-existent functionality. Dangerous content. Unsafe substance. Yan, mga yan. Bawal yan. Weapons, ammunition, explosives. Bawal yan. Tobacco and any related products. No? Yung mga nicotine, unless they are cessation products. No? So, bawal yung mga yan. Objectionable content. Ayan, bawal yung mga adult content. Kapag gusto nyo na magnegosyo sa online ng sarili ninyo, tapos nakapili kayo mga sex toys, ganyan, bawal yan. Pero may mga nakakalusot pa din. Kunyari, yung mga pampalaki ng ganon. May mga nakakalusot pa rin. Pagalingan ng presentation sa creatives. Okay? Grammar and profanity, be careful. Kasi mamaya yung mga grammar nyo, mamaya jejemon, bawal yan, ha? Kaya binabasa yan ng algorithm. Low quality or disruptive content, ayan, bawal din yan. Ibig sabihin yan, yung creative ninyo, low quality ang images, bawal po yun. Hanggat maaari, maganda dapat ang images. Kapag gumamit kayo ng mga malalabong video, malalabong photo, nako, i-restrict lang yan. Personal attributes, sensational content,
commercial exploitation of crisis and controversial events. O, yan na. Yung mga controversial events, katulad ng sino ba? Ano ba yung mga controversial events ngayon? Hindi na ako updated. Siguro yung kay Alex Manzano, yung sa scam, tapos ginamit mo sa creatives yun para gumanda yung engagement mo. Bawal yun, ha? Huwag yung gagawin yan. Personal health and appearance. Yan. Sale of body parts. Bawal yan. Content specific. Bawal ang alcohol, adult products, mga dating. Bawal yan. Cosmetic procedures and wellness. Yan. Ads marketing, weight loss products and services must be targeted to people at least 18 years old. Ads marketing cosmetic surgeries. Yung surgeries pala. Yung procedure nun, bawal pala kapag depende lang sa age. Oh. Okay? Online pharmacies. Bawal din pala yun. Over-the-counter drugs. Bawal din. Pati mga mga gamot na over-the-counter. Talaga? Parang ako na yun na. Prescription drugs. Bawal din yun. Ito ang best na prescription para sa sakit mo. Bawal pala yan. Drugs and alcohol addiction treatment, financial insurance products and services, ads promoting credit cards, loans, or insurance services must be targeted to people 18 years old. Okay. Pwede naman, pero may limitation lang pala. Ano ba to? Content specific. Content specific kung kanino lang pwede. Hindi tayo pwedeng diba sa demographics natin, baka mamaya matarget natin yung mga bata based on your offer. You have to be careful then. Crypto, online gambling, casino, subscription, services, ads per subscription must be disclosed information on pricing and recurrent billing. Okay. Hemp and related. Mga intellectual property naman tayo ng infringement, third-party infringement. Bawal kang kumuha-kuha ng basta-basta. Although, sinabi ko naman noong una na pwede naman yung mga kuha-kuha lang. Pero syempre, kapag yung mga branded na masyado, wag na. Yung brand endorsement, brand usage in ads. Naku, bawal yan. Kunyari, for example, nag-offer tayo ng mga, pwede? Relos. Tapos naglagay ka doon ng mga G-Shock. Hindi naman G-Shock. Diba? Ginamit mo yung brand. Bawal yan. Copyright and trademarks. User interface screenshots. Social issue naman. Okay, wala naman yan. Product and format. Okay, video ads. Okay. Non-functional landing page kapag nag-website na kayo. So, kailangan maayos yan. Video ads. So, basahin natin. Video ads and other dynamic ad types must comply with all the rules listed in this. Wait lang ha. Okay. Like, this videos and other similar ad types must not use overly disruptive tactics such as flashing screens. Yung mga tactics para yung mga nagpa-flash ng ganon, masakit sa mata, bawal daw yan. Entertainment. Ads for movie trailers, TV shows, video games, and other similar content are only allowed with prior written permission from Meta and must target people who are 18 years old or older. Okay. Lead ads. Okay. Advertisers must not create lead ads questions to request the following types of information without prior written permission. Okay? Diba sa lead ads, kailangan pa nag-lead ads tayo, may permission sa unang part. May parang message. Hindi pwedeng walang message tapos gusto mo kumuha na agad ng information. Ganun yun. Targeting. Advertisers must not use targeting options to discriminate against, harass, provoke, o gusto mo, gusto ko lang yung matatalino. Gusto ko lang yung magaganda. Ganun, sa bawal daw yun. If advertisers target their ads to custom audiences, they must comply with the applicable terms. Okay. Relevance, branded content. Okay. Yan. Advertising effect business assets. Okay. Wala naman na to. Or ano. So, yon. That's Facebook ads. No? So, those are just some of the basics. Pero basta guys, be careful lang talaga. Kapag ako nga na, kahit sabihin yung marunong-runong na ako, na restrict pa din ako. Kaya pag kayo na-restrict, huwag nyo akong sasihin, ha? Sabi mo, Sir Lloyd, ganito, ganyan. Wala talagang way para ma-identify ko pa na hindi ka ma-restrict. You just have to consider these factors para
maligtas mo lang. Pero actually, kahit na feeling mo okay naman yung ginawa mo, pag si Meta or si Facebook ay sinumpong, ganun talaga ang mangyayari. Pasensyahan na lang, okay? So at least you guys are aware. Okay? Type 3, kung okay naman, kung naiintindihan nyo naman. Okay. All right. So next is, let's go to creating customer avatar or buyer persona. Yan, maganda tong part na to. So, magbigay nga kayo sa akin ng isang produkto na gusto nyong kunan natin ng possible buyer persona. Bigay kayo sa akin ng product. O wag naman yung bedsheet, baka bedsheet na naman kayo. O shampoo. Shampoo, sabi ni June. So guys, pwede nyo bang mabigay sa akin kung anong ibig sabihin ng buyer persona or customer avatar? Ano yan siya? Sino yan sila? Ano yon? May makakasagot ba? Pag sinabi natin customer avatar or buyer persona, ano kaya yun? May makakasagot ba? Going once. Going twice. Target market. Very good, Maureen. That's our target market. No, ibig sabihin, kung ano yung produkto mo, you have to identify kung sino ang target market. Okay? O sabi, shampoo. Okay. Kung shampoo ang napili mo, ay titingnan natin kung sino ang target market para sa shampoo. So, gagamitin na natin ang pangmalakasang ChatGPT. Okay? Paki-type nga diyan sa inyong ChatGPT. Meron ba ditong wait lang ChatGPT. Para sa ilan, meron ba dito ang hindi pa nakakakilala kay ChatGPT? Paki-type nga ang no kung hindi nyo pa kilala si ChatGPT. Wait lang medyo mabagal ang aking net. No. Hala, hindi nyo pa kilala. Naku po. Okay. So ganito, this is ChatGPT. Welcome to the world of AI. No. Before, sobrang hirap gumawa ng customer avatar, masakit sa ulo. Pero now, you can ask ChatGPT para matulungan kanya sa lahat-lahat ng gagawin mo sa Facebook ads. Lahat nandito na. Alright? Ready na ba kayo? So, pupunta lang kayo dito sa chat. Send ko sa Yan. Gawa na kayo ng account dyan and test it yourself. So, ano bang gagawin ng ChatGPT? So, sabi nyo, shampoo. Tanungin natin siya. I want you to act as free to. I want you to act as Facebook ads master. Okay? Bibigyan mo siya ng prompt kung ano siya at anong gagawin niya. Please give me my target market for shampoo that I will be selling in the Philippines. Diba? Please give me my target market for shampoo that I will be selling in the Philippines. Okay, tanongin natin siya kung sasagot. So, yan. Tinanong natin siya. Ang sabi niya, sure, I can help you with that. Okay, so sabi niya, ang demographics, the Philippines has diverse population. It's important to narrow down your target market. Hair type, nagbibigay na siya ng mga ideas patungkol sa kung sino ang target market mo for shampoo. Ito daw yung mga tao na, sabi niya, ang targetin mo yung mga babae, you may want to focus on those between 18 to 45 who have household income of at least 20,000 per month. Diba? Ang hair type daw nito, different people who have different types. And okay, some people have dry hair, while others have oily hair, combination of both. You may want to target people with specific hair types. O, diba? Nagbibigay siya. Astig yan. Anong lifestyle ng mga tao na to? People's lifestyle can also play a role in the type of shampoo they use. For example, if you're targeting people who lead an active lifestyle o active lifestyle daw, in other
Oh, may sports, may outdoor activities. Nakikita niyo guys, ang galing, di ba? You may want to focus on shampoos that are designed to remove sweat and dirt from the hair. Locations. O yan, Philippines. People living in coastal areas may need shampoos that can protect the hair from the sun and salt water, while people living in urban areas may be more concerned about pollution. O, di ba? So, nagbigay siya 18 to 45, who have completed at least high school, who have different hair types, dry oil combination, who led an active lifestyle and engage in sports, who live in different region. O, di ba? Ang galing ng ChatGPT, sinagot ka na niya. Tinulungan ka na niyang maghanap ng target market para sa shampoo mo. Ngayon, tatanungin mo siya. Okay? Can you give me a sample customer avatar for oily hair? Tingnan natin kasi nakita natin dito dry hair. Sabi niya, can you give me sample customer avatar for dry hair types because I will be selling shampoo. Make it, wag na, sige, okay lang yan. O, tingnan natin kung sasagot siya. O, sabi niya, tingnan natin kung sasagot siya, ha? Hintay lang tayo. Kasi medyo may times na matagal si ChatGPT. So, customer avatar ang inaalam natin. No? Kumbaga, based doon sa target market mo, tatanungin mo siya, anong klaseng customer avatar itong gusto mong targetin na dry hair type. O, sabi niya, si Maria yan, ang age niya 30. Nag-occupation niya ganyan, ang income niya 35,000 per month. Bachelor's degree, nakatira sa Metro Manila, married with 1 child. Ayan ang personality niya. Health conscious and tries to maintain a healthy lifestyle. Values quality and is willing to spend more on high quality hair care products. Time poor and looking for hair care solution that fit into her busy schedule. Hair care habits. Has dry hair that is prone to frizziness and split ends, diba? Washes her hair every other day. Avoids using, diba, nagbibigay siya ng customer avatar. Kung anong klaseng, diba, na-identify mo ng target market mo, ina-identify mo ngayon yung possible or potential na buyer persona nang pwedeng bumili sa'yo. So, ganyan siya. O, diba, nakita nyo dito na follows beauty influencers and bloggers. Okay? Reads beauty and fashion magazines such as Cosmopolitan and Preview sa produkto mo na shampoo. So, ayan, naintindihan nyo na ito ang isang customer avatar. Okay? So, pwede pa kayo mag-ask, please give me more. Yan. So, magbibigay pa siya ng sample customer avatar. Diba? So, kung gusto mo ng mas madami pa, someone with dry hair. Name one. O, diba? Diba? O, si male daw siya. Completed. Cebu City. Single. Individuality. Interested in trying new unique products. Tech-savvy and comfortable. Has dry hair that is prone to dandruff and scalp irritation. O, diba? Ina-identify ninyo ang pagkakakilanlan ng target market nyo for that product. Yun. That's customer avatar. Ang saya, di ba? Ngayon, okay? Guys, what we're talking now is something na direct customer avatar or direct identifying who is your target market. Mamaya merong indirect. Tuturo ko din yun. So, from this, ito yung information ng possible na bumili ng produkto mong shampoo. Di ba? So, ang pag-uusapan naman natin, 'di ba, na-identify niyo na yung customer avatar. Yung pala yung tatargeting ko ng mga tao, mahilig pala active sa social media, nagti-Twitter, nag-Reddit. Ito umaattend sa mga niche communities regarding grooming and personal care. 'Di ba? May mga ganun pala sila, no? Ito mga tao na 'to na potential na bumili ng shampoo. Ngayon, sabi mo, ang third na pag-usapan natin is market angle. Okay, isipan natin ang market angle ha, yung basis. Sabi niya dito,
Ibig sabihin, yung mga tao pala na mahilig sa grooming and personal care. So, shampoo ka, di ba? Tanungin mo siya ngayon kung anong creative ang pwede niyang ilabas. Mula dito sa, actually, napakadaming information na to, kaya pwede niyong i-bulleted dive, ha? Sa dry hair, ano pa lang tayo mga bebe, ha? Dito pa lang tayo pinag-usapan natin. Tinanong pa lang natin siya patungkol dito sa dry specific hair type. Napakadami pang information yan. Sabi ko, grooming and personal care. Please, wait lang. Please act like a professional graphic designer. Give me list of market angle for my shampoo product. Diba? Shampoo product. Sabi dito, follows niches community related to grooming and personal care. Shampoo product that will resonate my target my target market related to grooming and personal care. O, tanong natin siya. O, tingnan natin kung anong market angle. Ibig sabihin, ito yung gagawin ninyo sa creative ninyo. Tingnan natin kung sasagot si ChatGPT. Pag sumagot yan, ewan ko na lang. Sobrang galing niya na. So, pag nagpagawa kayo sa graphic artist ninyo, ito yung gusto kong angle, ha? Pakigawa po ito. Ganun. Oh, di ba? Sure, here are some market angles you could use for shampoo product that would resonate. Hydrating and nourishing formula. Dry hair is a common problem in the Philippines. Tingnan natin na magbibigay yan siya. Ang galing ng ChatGPT. Ibig sabihin, mula sa listahan na to, ito yung papagawa ninyo sa graphic artist ninyo. Diba? Dry hair is a common problem in the Philippines and many people are looking for hair products that can help hydrate hair. Highlighting the moisturizing properties of your shampoo and using imagery that also shows how it helps restore shine and softness sa dry. Yan. Boom. Diba? Boom, boom. Ganon. Nag-isip ba kayo? Hindi. Ang pinag-isip nyo si ChatGPT. Pakitype nga, astig. Kung nabigyan kayo ng idea patungkol sa paggawa ng creatives, di ba? Diyan yung magiging basis ninyo para yung target market ninyo mag-resonate yung gagawin ninyong creative. Graphic artist, ito gagawin mo may ganitong pangalan na parang sinasabi mo na eco-friendly packaging. Consumers in the Philippines are becoming more environmentally conscious diba? If your shampoo product comes in eco-friendly packaging as a recyclable product, you can use selling point highlighting the eco-friendliness of your product. Gusto ko ito yung naka-highlight. Diba? Ganun. So this is what you call direct customer avatar o yung identifying kung ano yung mag-resonate sa target market ninyo. Nag-isip ba kayo? Hindi. Di ba? So, ganyan lang po kadali gumamit ng ChatGPT para matulungan ka mag-isip kung ano kayang angle ang gagawin ko. Kasi, doon papasok yung sa mind setting na are you testing enough? What does it mean? Time saving. Graphic artist, kumuha ka ng parang ito yung makikita nila sa time saving and convenient. Di ba? Gusto ng mga tao yung busy kasi sila in looking for hair care products If your shampoo is formulated to provide quick and use result or comes with features such as convenient pump dispenser, you can use this angle to emphasize how your product can make their grooming routine easier and more efficient. O di ba? Time-saving content. Kailangan tumatakbo yung tapos nagmamadali siya. Mga ganun ba? Tapos papakita mo yung if your shampoo is formulated comes with a feature such as convenient pump dispenser, you can use this angle to emphasize how your product can make their grooming. So, ganun. Si graphic artist kasi ang magbibigay buhay sa idea na yan. Okay? Na-appreciate nyo ba si ChatGPT, guys? Napakadami pang kayang gawin ni ChatGPT. Hindi ito biro. Like, you can ask anything. Pero at least, this is how you can use yung pag-create ng customer avatar. Kunyari nga kung anong item mo. Diba? Ganyan nyo siya gagamitin. Tapos, na-identify mo na kung sino target market mo. Gagawa ka ng market angle para may
para yung creative mo, tutunog doon sa mga taong papakitaan mo. Diba? So, ganun yun. Clear ba, guys? Clear? Pakitype clear kung naintindihan naman. Diba? Ganon, gamitin. See. Okay. O, ito pa. Diba? Meron pa yan. Hook post pa. O, diba? Gagawa ka na ng caption. Masakit ang ulo ko eh. Hindi ko talaga kayang gumawa ng caption. Sabi mo, ito pinagawa mo kay kay graphic artist. Please give me, wait lang. Kunyari mo, ito all natural ingredients, itong part na to. O di, ganyan, paste mo dyan. Okay. Tapos sabihin mo, please give me a short caption that has effective hook post. Okay, ganyan ha. Pwede, caption to guys ha, caption. Kunyari, ito yung ginamit mo. So please give me a short caption, short Facebook caption that has effective hook post for my target audience. Ayan. Type natin. Tignan natin kung magbibigay siya ha. Ano natin. Pati po ba mga offers kaya ni ChatGPT? Yes, kaya niya. Tanong natin. Sige ha. Tanong natin later. Wait lang ha. O, parang, kunyari, yung angle na yan, yan yung ginamit mo. Tanong natin sa ChatGPT kung meron siyang mabibigay na short Facebook caption. Pwede mo siyang tanongin na madaming caption. Please give me list of captions for this market angle. Target audience. O, tingnan natin ha. Say goodbye to harsh chemicals and hello to healthy hair. Our all natural shampoo is packed with nourishing ingredients that gently cleanse and hydrate. Wait lang ah. Hydrate. Nag-iisip pa siya. Okay? Ano, kaya pa ChatGPT? Sabihin mo na, pag di mo na kaya. Kaya pa? Okay na yan. Sigurado ka. Ayaw mo na talaga. Yes, sure ka. Wala ka nang ilalabas. Hanggang dyan ka na lang. Paano yan? Ang dami napapahiya ko. Kaya ba today? Ano ba naman? Pinapahiya mo ako eh. Ako na nga lang mag-iisip. Naku talaga. Okay. So, nagkakaroon kayo na idea, di ba? Pwede nyo tanongin si ChatGPT. Please give me 10 Facebook caption. Ganyan. Patungkol sa product ko, ganyan. Tapos, Tagalogin nyo na lang. Magpaalam na kayo sa mga ganyan. And say hello sa isang, yung healthy hair o healthy hair. Our all-natural shampoo is packed with nourishing ingredients. San ka pa? That gently cleanse and hydrate. O mga ganun. Diba? So, guys, ganyan ka-powerful si ChatGPT. Nag-isip ka ba? Hindi. You just have to be creative in asking, okay? In asking ChatGPT to give you answers. Alright? So, ganon si ChatGPT. Maliwanag? So, di ba yung hook post? Ang hook post kasi, ito yung unang-una, yan, say goodbye to harsh chemical. Yan yung hook post. Alright? So, maliwanag? Clear ba, guys? O gusto nyo pa isa? Isa pa? Isang product pa para magkaroon kayo ng idea? Isa pa? Pakitype nga. Clear po. One more. O sige, one more daw. O anong product? Bigyan nyo ako ng product. Anong product, guys? Sapato, sabi ni John Ray. Nauna si John Ray. Shoes. Okay. Sabi niya, o sige, I want you to act like a Facebook. I want you to act like a Facebook expert. Diba? Please give me best target market for if I am offering shoes in the Philippines. Tanong natin siya ha. If you're offering shoes in the Philippines, your target market will depend on your specific brand. Your adults, population, adults are fashion conscious and into trends. Lakayan pa natin.
Professional. There is a growing middle class in the Philippines and many professionals are interested in buying high-quality shoes for work or for nanana. Hanap lang kayo ng mga keywords. Athletes. With a strong sport culture in the Philippines, there is a market for athletic shoes that are both functional and stylish. Fashion bloggers and influencers. Social media is a powerful tool for marketing shoes in the Philippines. And working with fashion bloggers and influencers can help you reach, ano ba? Tanong natin siya ha. Sige. Online shoppers, fashion bloggers, athletes. O yan daw, yan yung sagot niya. Okay? Now, tanongin naman natin siya sa market angle. Sabi mo, professionals. Ayan yung gusto kong market. Okay. My target market are professionals. Okay. And my product that I am offering and my product and my target market are professionals for my shoe product. For my shoe products. Please give me a market angle for this target market. O, sabihin mo na, o. Sabi mo, professional. My target market are professionals for my shoe products. Please give me market angle for this target market. Quality and durability. Many professionals are looking, so parang yun yung papakita, yung quality and durability. Style and fashion. O, di ba? Comfort and support. Yan, pipili kayo ng market angle. Bahala na si pwede yung kayong bahala kung gusto niyo, paano niyo siya papakita, or kaya naman, yung gagawa ng creatives ninyo. Kung kami yon, sabihin nyo lang sa gagawa ng creatives niya, pakigawa na may, parang maipapalabas mo yung value and affordability ng produkto ko. Tapos bigay mo lang sa kanya yung information na to. Okay. So, nakuha mo na yung market angle. So, value and affordability. Okay. Please give me list of captions with effective hook post for my shoe product with market angle of value and affordability. Tingnan natin kung magbibigay siya ng madami. Diba? Please give me list of captions with effective hook post kasi kailangan yung hook post, guys. Importante yan. Kasi yan yung unang-unang mababasa ng audience ninyo sa Facebook post ninyo bukod sa creative ninyo. Sabi mo sa graphic artist, ito gusto ko ito yung mapakita mo yung value and affordability ng produkto. Sure, here are some of the captions of effective hooks that you could use to market your shoe products with a market angle of value and affordability. Number 1. Looking for stylish shoes that won't break the bank? Our high-quality shoes are designed with your budget in mind. Get the best of the worlds with our affordable and fashionable footwear. Diba? Yan yung mga sample niya. Diba? Upgrade your... Diba ito yung hook post o yung unang-una? Looking for stylish shoes that won't break the bank? Diba? O pwede nyo ng Tagalogan yun. Diba? Naghahanap pa kayo ng mga stylish shoes na that won't break the bank. Pang matalino talaga no? Anong Tagalog niyan? O bigyan nyo ako Tagalog niyan. Kung talagang alam nyo, that won't break the bank. Kala nyo kayo lang Kala nyo kayo lang ang matalino O sige na. Anong Tagalog ng won't break the bank? Sino nakakaalam? Nako, mukhang ano rin to sa English ng mga to. Di magba... ano? Yung totoo. Diba? Why pay more for less? Bankrupt. Ay, putik. Diba ang galing, no? Imagine nyo, guys, ang ganda ng hook post, hindi bubutas ang bulsa. Diba? Bakit ka magbabayad ng mahal if you can pay for less? Diba? Ang ganda. Upgrade your shoe game without breaking the bank. Don't sacrifice. Huwag nyong isakripisyo ang kwalidad sa affordability. Ano yung Tagalog ng affordability? O ano? Ako lang mag-iisip dito. O ano tayo? Anong Tagalog ng affordability? Nako, Maureen. Di ka na mangungulit. Kayang-kaya ng bulsa. O, di ba? O, huwag nyong isakripisyo
ang kwalidad for affordability. Mali! Ang pangit naman. Kayang-kaya ng bulsa, mali ka. Ay nako, John Ray, bagsak ka na agad. Pwede niyong Tagalogin. Siyempre, ang target market natin Tagalog, di ba? Di ba? So, di ba? Ang galing ng ChatGPT, it will give you idea on your target market, market angle, abot kaya, o di ba? Don't sacrifice, ang hirap. So, ganon. Yun yung point doon. Astig ba guys? Type astig kung naintindihan nyo yung gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Hindi na kayo mag-iisip. Di ba? Konting tweak na lang guys. Like, wala na. Tapos na ang laban. You just have to be really creative sa pagtatanong kay ChatGPT. Ala, ano na ChatGPT? Hanggang ganyan ka na lang, di mo na kinaya. Wala, si Anya lang ang naastigan. Nako. Ibig sabihin yung iba, alam na palang gamitin ito. No, so yon. Ganyan ka-powerful si ChatGPT. Okay. Bago tayo mag-move on sa creating an effective messaging template for an ad post, meron bang gustong magtanong? Guys, question muna before we move on. Oh. Meron ba? Meron bang gustong magtanong? Question. Astig coach, na miss lang ako. Mag-ano pa yan, may mga matututunan pa kayo, marami pa. Ano pa? Wala na? Wala na gusto magtanong? Move on na tayo? Okay. Magke-create naman tayo ng effective messaging ad post. Alright? Okay. So, magbubukas ako dito ng isang Facebook page. Ano kayang Facebook page na pwede kong buksan? Okay, mamaya na. Pakita ko muna to sa inyong tatlong formula. No? Meron tatlong formula pag gagawa na kayo ng ad post. Natandaan nyo yung tinuturo ko yung sa pagbuo ng page, diba? Yung pag-build ng page build up. Meron naman tayong gagawin. Yung post build up naman. Page build up is different with post build up. Diba? Magsabi ko sa inyo, magpo-post kayo ng madami sa page. Tama? Yes or no? Diba sabi ko, magpo-post kayo ng madami sa page para maging credible ang page nyo? Yes or no? Yes. Yes. Ngayon, meron tayong tinatawag na ad post. Si ad post, ito yung i-run natin sa Facebook Ads Manager natin. Ibig sabihin, ang ituturo ko sa inyo ay ang i-run nyo ay nakapost sa Facebook page ninyo. Okay? Hala, sir, ibig sabihin hindi kami gagawa ng ads doon sa Ads Manager? Hindi. Ipopost po ninyo yung i-ads nyo doon sa Facebook page ninyo. Alright? So, gagawa po tayo ng ad post. Okay. So, ang sample ad post, ito po yung formula. Hindi po siya boost. Hindi siya boost. Basta ipopost nyo sa page ninyo. Bakit po ipopost sa page, coach? Kasi, ang gagawin nating strategy, gusto ko lahat ng engagement pasok sa page ninyo. Para habang nililike ng mga tao yung i-ads ninyo na ad post, okay? Magla-like din sila sa page ninyo or magpa-follow din sila. So, dumadami yung engagement ng page ninyo. Okay? So, ang formula ko, ang una ay copywriting. Sa copywriting, ang formula ko ay una, hook. Diba? Yun yung sabi ko kanina, kailangan may hook yung caption nyo. Pangalawa, product description. Although nagbigay naman si ChatGPT, pero kailangan may product description pa din doon sa caption niyo. Kailangan nyo siyang idagdag. Gagamit tayo ng mga icon or kaya ng mga emojis. Next, offer. Ang ibig sabihin kung anong offer mo, kung buy one take one ba yan, buy one get all, mga ganon. So, kailangan nakalagay din yan sa caption mo. And then lastly, call to action. O kaya sinasabi mo na, please send a message or send us a message for more. Okay, usap tayo, tara, mga ganon. Okay, that's post copywriting. Okay, next, post creatives. O yan na, ito na yung tanong ninyo. Ano ba yung sample creative? Sabi kanina. Ito po yan. Pwedeng single photo edited. Okay, ibig sabihin, ito yung
Single photo edited, ito yung pinagawa mo sa graphic artist mo na isang image lang. Pwede namang multiple photos edited. Ito naman yung parang madaming pictures sa isang post. Pwede rin yun. Okay? Pwede ring single video with thumbnail. Okay, ibig sabihin, di ba, may video tapos may nakalagay na thumbnail. Okay, pwede rin yun. Pwede rin photo video. Ibig sabihin, sa isang photo, may yung photo ng item mo at ng offer mo, tapos may video parang nag-run doon. So sabay sila. So pwede ring photo video. Okay? Pwede rin namang actual single photo. Okay, actual, pwede rin. Ibig sabihin, yung ipopost ninyo, literal na hawak lang sa kamay, no? Or kaya naman, galing lang dun sa Shopee, dun sa feedback, pwede rin. Pero ingat lang sa low quality. Okay, ito pinaka-effective ngayon nang tumawag sa akin si Facebook. User-generated content. Ang ibig sabihin nito, ito nga yung parang TikTok style na nakaganon na yung format, tapos parang budol na ito nga pala ang nabili ko sa ganito. Napakaganda ng quality, mga ganon. Yung mga nagsasalita ng ganon or kaya parang nire-review yung item, yun ang pinaka-effective ngayon. So yun yung mga sample na creatives. Okay. Then last, yung social proof. Pag sinabi mong social proof, ito yung pagmumukain mong legit yung ad post mo. So kailangan may mga parang purchase ka dyan, pwede kang humingi sa amin ng photo ng parang bodega, 'di ba? Tapos maraming parcel, pwede kong ibigay sa inyo 'yon. Pwede rin namang feedback, 'di ba? Tinuruan ko kayo gumawa sa Zoom, yung may fake order. Tapos pwede ring screenshot doon sa Shopee, pwede rin. Pwede rin namang product features. 'Di ba? Kumbaga, kunyari nag-offer kayo ng shampoo, ano mga features ng shampoo na may mga pictures kayo, ilalagay niyo 'yun sa comment. So ito ang formula kapag gumawa kayo ng ad post. Kasi ito yung i-ads ninyo. Maliwanag po ba? Yes or no? Clear ba? Bago ako magpakita ng sample, ito ang tatlong formula. Kailangan post, copywriting, may creatives, at merong social proof yung i-ads ninyo. Clear? Guys, clear? Bago ako magpakita ng sample? Yes, alright. So, pakitaan ko kayo ng sample ha. Sige. Ano kayang sample natin? Sige. FPG na lang. Yung dati kong page. FPG. Okay. Ang offer namin dito ay handle grip tsaka side mirror. Diba? Yan, yung mga ganyan, no? Pwede kayo manghingi ng mga ganyan sa amin, ha? Para kasi makita na ng mga customers nyo na legit kayo at maraming umorder sa inyo. Sample, ha? Tapos dapat nagpo-post kayo ng mga ganyan, yung mga tawag nito, mga feedback. Ito, this is a sample of multiple images. No? Kumbaga, 4. Yan. Grabe, 10,000 comments. So. Okay? Yan, multiple images din yan. Pero multiple images of actual item. Diba? So, pwede nyo rin gawin yan. Hanap pa tayo. Ayan. Ito. Ito yung tinasabi ko sa inyo na single edited image. No? So, parang inangle namin. Tingnan nyo, kumikintab-kintab pa. Diba? So, inangle namin na yung mga tao gustong makakuha ng mga medyo makintab na item. So, ganun. O, sample tayo ha. Sabi ko dito, post copywriting. Hook muna. Ang hook niya dito, bagong-bagong labas na domino handle grip at side mirror. Yan ang hook post niya. Product description. Ito pa hook post. Ito yung product description niya. Okay? Domino handle grip, tapos yung inano niya. Tapos, naglabas siya ng offer. Ang offer niya, buy one pair, take one pair.
Nagagets nyo? Diba? Merong hook, may product description or kung ano yon, tapos offer. And then lastly, may call to action. Yan, call to action niya, offer din tong free shipping and cash on delivery. Grab nyo, Paps, habang may stock pa. Yan ang call to action niya. Grab nyo na habang may stock pa. So that's what you call copywriting. Maliwanag? Type clear kung maliwanag. For copywriting, yan ang formula. Alright. For creative naman, gumamit lang ako ng single image dito. Diba sabi ko sa mind setting, you can test different formats. So pwedeng single, pwedeng multiple. Okay? That's post creatives. And then social proof. Ano ba yung social proof, coach? Sa social proof, kapag nag-open ng comments, ang unang lalabas ay dapat yung mga comments nang galing sa page mo. Satisfied customer, product photo, satisfied customer. Nakikita nyo? Maliwanag ba? Pampadami ng comments. Mahalaga yan kasi once na pumasok ang customer nyo dito, titingnan nila yung comment mo. So sa comment mo, kailangan marami yan. So dapat hangga't maaari at least 10 to 20 yan. Alright? So yan ang formula ko sa ad post. At nakapost yan dito sa, saan ba to? Sa page na to. Okay? Pakitype gets na gets. Kung nagigets ninyo yung creating an effective messaging template for an ad post. Gets na gets, Chris. Thank you. Wala na, gets na gets, Rio. So, ganoon guys, kapag gumawa kayo ng ad post, hindi lang isa ha, kailangan madami. Ako nga, isa. Dalawa. O, diba? Meron pa dito. 3. 4. Ang dami, diba? So, wag kayong mag-i-stop sa isa lang ha. Magte-test kayo ng madami talaga, literal. So, yon. Ganon gumawa ng ad post na iraran nyo sa ads. Okay? Okay. Ayan na. Testing na tayo. Okay. Testing. Mahaba pa ba masyado? Itong haba pa talaga. Naku. Kaya pa ba? O sige. Kahit di naman everyday mag-post, coach. Hindi naman everyday. Siyempre hindi na. I mean, sa ad post or build sa post build up. Sa ad post, kung pangit yung CTR based sa metrics na sinabi ko sa inyo, 'di ba kapag walang benta or may benta, pwede niyo patayin 'yon, yung ads na 'yon. Tapos maggawa kayo ulit ng post. Ganun. Iba't ibang ad post yan per FB page, 'di ba, coach? Iba-ibang ad post yan per FB page. Yes, iba-ibang ad post. Siguro gawa lang kayo ng mga 3 ad post. Okay? Alright. Sige, inom nga muna ako tubig. Okay? Mag-ano muna ako. Inom lang na water. Okay. Eto na. Testing phase na tayo, mga ate at kuya, iho at iha. Okay. Sino ang gusto? Wait lang ha. Paano ba? Mas maganda ba kung nakaano? Hindi, sige. Dito na lang sa akin kasi ano na to eh. Pero wait lang ha. Open lang ako ng Ads Manager. Nag-enjoy kayo so far? May natututunan? Ang saya lang, di ba? Kaya yun, ako nalaman ko yung ChatGPT nung last year. Naku talagang, gamit na gamit ko talaga yan. Okay.
Alright. Ay, paano ko ba ito i-share? Okay. Yayo, papasok pa lang. Okay. Testing phase na tayo sa ads, ha? Okay. Katulad ng sinabi ko sa inyo, wag na wag kayong mag-run sa personal account ninyo. Okay? Ngayon, kapag nakaraan na kayo sa personal account ninyo, I suggest na i-stop nyo na yun. I-off nyo na. Doon na kayo sa business account ninyo. I-optimize nyo na yun. Sa business account, that is where you will run your ads. No, sa business account. 'Di ba yung personal sa baba, business account yung nasa taas doon. Okay. Merong tatlong component ang ad account. So, ang unang component na kailangan nyong maintindihan ay tinatawag na campaign. Yan. Si campaign. Si campaign, diyan nyo makakita yung objective ninyo. Ano bang gusto nyong i-run? Gusto nyo lang ba magkaroon ng awareness yung mga tao? Gusto nyo ba magkaroon ng leads? Gusto nyo ba mag-convert or yung conversion sa iba-ibang... Usually, ang ginagamit ko sa campaign ay engagement lang. Engagement lang po ang gagamitin natin. Alright? So, that's campaign. Diyan makikita yung objective. Ang sunod ay tinatawag nating ad set. Okay. Pag sinabi mo namang ad set, ito naman yung interest. Okay? Si campaign, andyan yung objective, kung anong klaseng ads ang iraran mo. Si ad set, nandyan naman yung interest. Diba, pinakita ko sa inyo yung target market or customer avatar ng produkto doon sa ChatGPT, makakakuha na kayo ng mga interest mula doon. So, kanyari, yung shampoo, personal care, grooming, yung mga keywords na yun, isi-save nyo yun. So, those are interest. Okay? And then lastly, okay? Lastly ay ang tinatawag natin na ad. Okay. Sa ad, andito naman yung creative ninyo. Andito na yung copywriting, yun na, yung ano natin, copywriting, creatives, yan, nandyan na yun siya. So, yan yung tatlo na imamaster ninyo intindihin. Pag sinabi kong, oy, punta ka sa campaign mo nga, patingin ako ng ad set mo, patingin ako ng ad level mo. Yan yun. Pag sinabing ad set, interest. Pag sinabing ad, creatives, ay pag sinabing campaign, objective. So, ito po siya. Wait lang ha. Paano ko ba ano? Stop. Ay, pwede ba ako magpalit? Share. Ay, tapos ads manager. Ito yan. Yan. So, this is a sample ads manager. Diba? So, ito yung campaign level. Yan. Ito yung ad set level. Ito naman yung ads level. Ano ulit yung campaign? Magtatawag ako. Ross Sales. Ano ulit ang campaign? Anong nakalagay dito? Maria Rosario Sales. Andyan ka ba? Ross. Ross? Ross, ano ulit yung campaign? Objective. All right. Thank you, Ross. Okay. Marjorie. Ano ulit ang ad set? Anong nakalagay dito, Marjorie? Marge? Ad set, ay coach, ano po, interest. Ano yung mga interest na yon? Katulad ng sample. Bigyan mo ko sample. Wait lang. Kahit ano lang. Anong pagkaintindi mo lang sa interest? Home. Home. Kunya. Like Yan, very good. Yes. Kumaga, ano yung interest ng target market mo, di ba? So, Yes. doon sa ChatGPT, makikita nyo na yung mga keywords doon. Thank you, Marge. Bian, bebe. Ano naman ang ads or ad?
Ano makikita mo dito, Beyond? Creative po. Creatives. Okay, very good. So, ganun yun ha. Aligned na tayo guys ha. So, kapag patingin ako ng ad set mo, baka mamaya ang pinipindot mo sa Zoom natin, ito, campaign. Dapat ito dapat. Patingin ako ng ad level mo. Ayun. Ganun ha. So, okay. Wait lang. So, that's the, three component ng ad account. Campaign, ad set, and ad account. All right. Balik ako dun sa share ko. Okay. Merong dalawang ways sa pagtitest sa Ads Manager. Tinatawag na CBO and ABO. Ano na naman yan, coach, ang mga pinagsasabi mong CBO, ABO na naman? Sakit naman yan sa ulo. Ngayon, kapag ngayon natuto na kayo mag-ads at nakakilala na kayo ng mga taong marunong mag-ads, yan ang usually tanungan, ano bang ginagamit mo? CBO o ABO? Okay? So far, bigyan ko lang ng kahit konting idea lang. Noah, may idea ka kung ano ang CBO, ABO? Ano yan? Noah? Wala po. Wala. It's okay. It's okay, Noah. Maple. Maple, are you there? Yes, coach. Oh, Maple. Anong pagkakaintindi mo sa CBO and ABO? Coach, wala ako idea. Sorry. Okay, it's okay. So yan. Ito ang exciting part. Kasi kapag natutunan ninyo, budget, no? Yes, yes. It's all about budget, kung saan ilalagay. No, tama ka dyan, Julie. Okay. So now, I want you to, medyo mag-ano kayo ha, kailangan nyo itong intindihing mabuti. Kasi once you understand the very benefit or the very advantage of CBO versus ABO or ABO versus CBO, you will never go wrong sa testing sa ads. Kasi iba-iba kayo eh. Possible may mag-work sa CBO, possible may mag-work sa ABO. So here we go. Pag sinabi natin CBO, that's, okay. Ang ibig sabihin niya, ang CBO is Campaign Budget Optimization. Ano na naman yan, coach? May campaign budget optimization ka na naman. Ano ulit ang tatlong ad component, Jules? Tatlong components ng ad account. Can you type, Jules? Oh, can you voice it out? Ano yung yes, three components again? The campaign, Campaign. ad set and ad. Okay, and then? Ad. Okay, very good. So now, based dito sa CBO na sinabi ko is Campaign Budget Optimization, nasaan sa tatlong component ang budget? Jules? Ad set. No. CBO to Campaign Budget Optimization. Nasaan ang budget dyan? Sa tatlong component. Campaign po. Very good. Yan. Marami pa ding nalilito dyan. Okay? When you use CBO or Campaign Budget Optimization, ang budget, sige, maglalagay ako dyan para mas makita ninyo. Ang budget ay nasa campaign. Maliwanag? Ibig sabihin, yung budget ay nandun sa campaign level. Okay. Maliwanag yun ha? Pero may isang ibig sabihin din yan. Kapag ang ginamit mo ay CBO, parang sinasabi mo kay Facebook, bahala ka na. Ibig sabihin, ang control na kay Facebook. Kapag ang ginamit ninyo ay Campaign Budget Optimization. Ay, paano yun? Paano yun, coach? Hahayaan na lang namin si Facebook kung anong gusto niya? Yes. Kapag ginamit nyo ang CBO. Medyo maliwanag? Ang budget nasa campaign, Facebook na, bahala ka na sa Facebook at ang control nito ay nasa kanya.
Ibig sabihin, kapag itong testing ang ginamit nyo na CBO, parang sinasabi mo kay Facebook, Facebook, hanapin mo na lang yung audience ko, please. Hindi ko talaga alam. Ganon. So, usually, okay, ang CBO, effective sa mga low-ticket budget. Okay? Ito ang usual sa CBO na napansin ko, guys. Okay? Ang napapansin ko sa CBO na usual, effective sa mga low-ticket items. Ay, sorry. Yan. Effective sa mga low-ticket items na 899 below. Tapos, ang nakukuha usually sa CBO ay cost per result na 10 pesos below. Ano ulit yung natatandaan nyo doon sa may cost per result? Pag 10 pesos and below, ano yung binibigay na audiences? May nakakatanda ba? Kung anong audiences yung binibigay? Low. Very good, Shep. Kapag campaign budget optimization ang ginamit natin, yes, tama. Low quality of audiences yan. Kaya nga, diba sabi natin sa CBO, Facebook, ikaw na bahala. Dahil hindi talaga pa alam ni Facebook kung pag CBO ang ginamit mo sa testing, ipapakita niya yan sa mga tao. Kahit sino. Kahit walang pera. Kahit ano, papakita niya. Basta nandun sa range ng interest na nilagay mo. Okay? Kaya usually talaga sa CBO, low cost per result talaga yan. Usually below 10 pesos ang cost ng CBO. Alright? So, ang tanong, gusto nyo ba na si Facebook ang bahala sa ads nyo? No. No. Kasi kapag si Facebook ang bahala sa ads nyo, sinasabi ko sa inyo, mamaya-maya yung budget nyo ubos na. O kaya naman, parang kasing hinayaan mo yung platform na ubusin yung budget mo. Okay? So it depends. Pero maganda siya sa lead generation, di ba? Yes, January, maganda rin yung CBO. For me, ha? So yan, that's CBO. I-retarget after. Yes, pwede rin. Very good, January. O, di ba? Iba-iba tayo ng way, di ba? So that's CBO. Now, let's talk about ABO. Okay, si ABO naman is ad set budget optimization. Okay, from the word itself. Flo, from the word itself, nasaan naman ang budget sa ABO? Flo? Flo? Flo, you there? Oh. Igalaw ang baso. Naku, hindi ko hindi si Flo. Oh, si Team Roxy sa PJ. Team Roxys, nasaan ang niya budget sa word itself, from the word itself? Nasa kamay po natin ng budget kung ano. Tama ba? Sorry. Masaway ka! Tama po ba? Wait lang. Hindi. Ad set budget Sorry. optimization from the word itself. Nasaan ang budget? Tama nga naman. Actually, tama naman. Oh my God, Roxy. Nasaan yung budget from the word itself sa ABO? Diba tatlo yung component? Ano yung tatlong component ng ad account? Asaan? Roxys. Huwag ka mahiya. It's okay. Sorry po. It's okay. It's Kasi okay. pinapatulog ko yung baby ko habang Oh, nagsusumbong. I'm sorry. I'm sorry. Okay lang po. So, from the ABO, ad set budget optimization, nasaan yung budget? Ito po para sa akin lang pagkakaintindi ko po. Okay, sige. We're setting the budget for our ads. Okay. Alright, sige, Roxys. Mukhang kailangan mo reviewin ulit to, ha? Opo. Kasi, Sorry. you have to understand, guys, ha? Ang paglaro ng ads hindi to basta-basta. You really have to delve into the terms. Kasi kapag hindi nyo siya naiintindihan, hindi nyo siya mamamaximize. Parang
parang bulag pa rin kayo tapos magdarating yung time na nakatitig na lang kayo sa ads. Ano nang gagawin ko sunod? So, that's why nininis-nis ko talaga sa kalalim-laliman, di ba? So, when you say ad set budget optimization, tama si Jules, ang budget ay nasa ad set. Di ba? Tatlo yan, campaign, ad set, and ads. Di ba? Nis-nis, di ba? Yung budget nyo ay nandun sa ad set, wala sa campaign. Ano ulit yung nasa ad set? Yayo. Ano ulit ang nasa ad set? Anong mga nakalagay doon? Interest. Interest. So, ibig sabihin, the more interest, the more budget. Okay? So, ganon. So, mamaya, mapapakita ko naman sa inyo yung, yung framework kung paano. So, pero, guys, please intindihin nyo to. Naku, ang sakit sa ulo niyan. Okay? Alright, let's continue. Usually, ang budget daw nito ay ang budget ay nasa ad set. Okay? Dito naman sa ABO, ang may control ay tayo. Hala, paano nangyari yun, Sir Lloyd? Kung sa CBO, ang may control si Facebook kasi hinahayaan mo na siya, very good, John Ray. Sa ad set naman, di ba, ang may control ay tayo. Kaya, ang nangyayari dito, okay, wait lang. Dito naman, copy. That's why for ABO, effective ito sa high ticket. Ang tanong ko sa inyo ngayon, okay? Effective on high ticket, 1,099 above. At usually sa ABO, nakakakuha tayo dito ng high cost per result. Ano ulit kapag 10 pesos and above ang kinukuha ni Facebook? Anong tawag sa audiences na yon? Anong tawag sa audiences? Meron ba makakapag-type? Kung kanina, low cost per result, usually below 10 pesos. High quality, yes, Grace, exactly. Yon. High quality audiences. Kaya, kapag nag-test kayo ng dalawang yan, you really have to identify your sweet spot. Okay? Ang ginagawa ko, pag nagtitest ako, tinetest ko talaga magkaiba yan. Isang campaign, CBO. Isang campaign, ABO. Depende kung saan. Okay. Nagkaroon ba kayo ng confidence? Ganun pala yun. So, paano natin makikita yan? So, gagawa na tayo ng tinatawag na split testing basic setup. Feeling ko, hindi na natin to kakayanin kasi matagal na to. As in, sobrang tagal na. Actual na talaga siya. So, di ba? Onti pa lang na natin. Anong oras na? 9:30 na, no? So, tomorrow na lang natin tingnan ko ako matatapos na to bukas. Ad set, scaling, duplicate. Ato kaya na to. Scaling by audience. Kaya na. Okay? So, yon. Meron ba kayong tanong before we end our part 2? Ang hirap, no? Parang, ano na to nung pinag-usapan namin? Dugo na utak ko. Totoo. Kasi, kapag inana natin to, sakit talaga sa ulo. Okay. So, there. Stop sharing. Mag-review na lang po ako later. Okay. So, yon. What's your takeaway, Doc Mike? May nakuha ka ba ngayon? Meron pa tayo bukas. Doc Mike, hello po. Hello, sorry coach, nagta-type kasi ako ng question. It's okay. So, what's your takeaway ngayon, Doc Mike? Medyo tayo ngayon? Ayun, ang takeaway ko, coach, dapat may sarili-sarili tayong strategy. Mm-mm. So, basta malaman natin yung foundation. Exactly. Wala talagang isang way of doing it. Thank you, sir, Doc Mike. So, tama po yun.
Thank you, Doc Mike. So, totoo yan. There's no one way. So, pag nalaman niyo yung basic setup, experiment nyo na yan. Kayo na bahala dun. 'Di ba? May mga students kasi din ako na parang, coach, kasi hindi effective sa akin. Eh di ito gawin mo, try mo naman to. So, try mo na naman to. Iba-iba talaga. Pero may iba naman student na, coach, grabe, sobrang effective ng strategy natin. O, ganun, iba-iba talaga. Okay, next, Gerard. Nako, Gerard, late ka pala. Nako, Gerard. Ang matalinuhan na ngayon. Coach, possible makahingi copy ng slides? Ang slides nito, wala namang laman eh. Puro salita ko lang. Sorry, magbabasa pala ako ng questions. Go, magtanong na kayo sa chat box. Okay, coach, yung sabay na magkaiwalay CBO and ABO campaign, same ad set, ads gamit, magkaiba lang ng budget optimization. Ang ginagawa ko, ibang campaign po sila. Sa isang campaign, CBO yung line niyan. Sa isang campaign, ABO naman yung line. Pero same lang sila ng creatives. Pwede rin po yun. Same din po ng interest. Magkaiba din, kahit same sila ng interest, magkaiba din ang resulta. Usually, mas maganda nga CBO eh. Ewan ko for some reason, nagkakarawa sa CBO. Pero, nakadepende rin eh. These are just some of the observation ko ha. So, pwede nyo naman din itry sa CBO sa high ticket, pwede rin naman. Yung recording po sana available na later. Okay, Erica. Nako, Erica, late ka. Bakit po engagement mostly ginagamit, coach, at hindi sales? Very good, June. Anong sagot niyan? Gusto mo ba ng mas mahal na cost per result? Gumamit ka ng sales or conversion. Mahal po yon. Usually, ang cost per result ng conversion or sales objective, 50, 100 pesos, 150 per message. Gusto mo ba yun, June? Gusto mo ba yun? Diba? Kaya, engagement lang tayo. Wag muna tayo mag-conversion. Unless you guys are so equipped and ready na to go for conversion kasi website na yun eh, then go for it. Pero mahal talaga siya, June. Coach, possible makahingi ng copy? Wala naman tong laman, be. Pero sige, pwede ko namang ibigay. Wala naman problema. I-share ko lang siguro yung yung link nitong mga slides. Pang matalinuhan na tayo ngayon. Nako, Bian, sabi ko sa iyo, wala pa tayo sa exciting part. Di pa nga tayo nagsiset up eh. Mind setting pa lang tayo tapos gumawa pa lang tayo ng avatar. Yes, coach. Coach, may tanong ako. Ano meaning ng A/B testing? Sabi ni Gerard. A/B testing, ibig sabihin, iti-test mo kung anong audience or anong creative yung mag-e-effect. Kaso lang, hindi adept ang Philippines, sa atin dito sa Pilipinas, hindi tayo adept sa A/B testing. Ang ginagawa natin, split testing through duplication. Okay? So, pero pag international, kailangan mo gumamit ng A/B testing. Tinetest mo, number 1, kung anong audience ang mag-work. Number 2, kung anong creatives ang mag-work. So that's A/B testing. Kung CBO ang ginamit mo, ilalagay niya lahat ng budget doon sa kung ano yung feeling niyang effective. Kung ABO naman ang i-distribute niya yung budget mo, mahirap na, 'di ba? Pang na yun. Sa kanya na intindihin niyo, baka malito na kayo. Dapat naka-launch na kami ng ads. Dapat January naka-launch na kayo ng ads. So, sa gagawin nating setup bukas, dapat gumagaya na kayo sa akin, ha? Gagaya na kayo dahil mahirap na talaga yon at baka malito-lito na kayo. Pwede po ba one-on-one consultation within the week, please? Pwede naman. Kasi ang challenge ko talaga, feeling ko kaya ko mag one-on-one pag, Sabado. Kasi guys, inaayos ko pa yung, kailangan ko na yatang i-off ko na ba? Mamaya na, pag basta mahirap pagsalita. Pag nasa opisina talagang hirap. Okay? Sorry coach, late ako. Pwede po ba mag one-on-one? Which is CBO and duplication. Ha? Ano ulit, Gerard? Sorry? Which is CBO and duplication. Coach, pwede ba kayo ngayong SAT one-on-one? Sa Saturday, pwede ako. Bibigyan ko talaga kayo ng oras. Okay na po yun, coach, na answer mo na po. Okay, sige. Ayun! Okay na po yun, coach. Sige. Ikaw naman, Maureen, what's your takeaway? Maureen, what's your takeaway, Maureen? Naku, wala. Napaka mo talaga mo rin no?
Ikaw talaga mo rin sabi ko sa iyo diyan. Naka-mute pala ako, sorry. It's okay. Ano po, ano sir takeaway mo? siguro po sa testing ng ads, yung sa CBO and KBO po. Kasi there is no parang single one na magwo-work unless na matest talaga natin. Yes, very good. Very good mo. Okay? So, pasensya na kayo guys kung medyo hinahati-hati ko to kasi hindi talaga kakayanin ng oras at ng utak natin. Kasi usually pang ano lang 'di ba pag mga webinar 1 hour, 1/2, 2 hours nga mahaba na masyado eh. So yun, what time po if ever sa Saturday, coach? Basta magbibigay ako ng link sa inyo, pumasok lang kayo doon, isa-isahin ko kayo, ganun. Kasi sa pag natapos kasi yung training natin, alisin ko na yung